Mga kabaka, nandito ako ngayon sa area kung saan ko dinala yung dalawang baka na ilang araw ko nang pinopost yung update sa inyo kung gaano nakalawak yung napaflatten nila or nalilinisan nila. Now, in one of my cattle related videos sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms, nag-comment yung isang viewer patungkol sa compaction. Kapag compaction dun sa lupa kung saan sinosoga o ipinapastol yung mga baka natin or maging kalabaw, basta malalaking mga ruminants, no? Gusto kong palalimin yung discussion tungkol sa compaction. Ano ba yung compaction na yan? Yan yung kapag di ba, mabibigat ang mga baka natin, kalabaw. Tapos pag naapakan nila ang lupa, nagiging siksik, nadidiinan nila ng todo yung ilang square centimeters na naapakan ng kanilang hooves, no? Yung talampakan nila, yung hooves ang tawag doon. Sa bigat nilang yan, talagang nako-compress. Parang minamaso yung lupa. Mantakin na lang, sipin na lang ninyo kung 400 kilograms ang isang baka. Kada isa niyang paa, merong 100 kilograms of pressure. Kapag naglalakad ang baka, ang kalabaw, yung kabuuang timbang niya ay nadidistribute lang sa 2 o 3 paa. Bakit? Bakit 2 o 3 paa ay 4 ang paa ng baka? Natural, pag hahakbang ka yung isa nakaangat, saan napupunta yung weight na didistribute? Kundi sa 2 o 3 paa, no? So kung nadidistribute yung 400 kg sa timbang niya sa 3 paa lang, edi merong tig 133.33 kg na pressure yon, puwersa na dumidiin sa lupa. Mahigit 2.5 kabang bigas, no? Ang parang inihahampas sa lupa doon sa kapirasong, doon sa maliit na square inches na sakop ng kanyang hooves, ng kanyang paa, ganyan, no? So ngayon, yun ang compaction, no? Bakit? Ano bang problema sa compaction? Ang namang problema sa compaction na yung mga nagtatanim, kapag magtatanim tayo. Kasi kapag siksik masyado ang lupa, tendency ay nababawasan yung level ng nitrogen at saka ng potassium, di ba? Sa fertilizer may NPK, nitrogen, phosphorus, tsaka potassium. So yung N at saka K, nitrogen tsaka potassium, yung K, ang nababawasan ng level ng presence noon sa lupa dulot ng compaction. Pangalawa na negative effect ng compaction sa pagtatanim o pananim ay yung siyempre may gas yan, no? Hindi masyadong nakaka-labas-pasok yung oxygen o yung gas dun sa lupa dahil nga sobrang siksik na. Very compacted na yung ating lupa. And then pangatlo, yung ugat, yung lalim ng ugat, yung naabot na lalim ng ugat, yung depth na tinatawag, hindi ganun kalalim dahil nga medyo hirap siyang sumiksik sa ilalim dahil compacted na nga, matigas, no? Yung lupa, hindi kagaya ng buhaghag na lupa. So ilan lang yan sa mga epekto ng negative effect, undesirable effects ng compaction. Kaya mahalaga na pag-usapan natin yan, no? So ang primary question ngayon ay, sulit ba ang pagpapastol ng mga baka, kalabaw sa mga area na kagaya niyan? Nakikita nyo ba against the light? Yan. Sulit ba or mas marami yung negative kaysa sa positive? Ibabahagi ko sa inyo yung napag-aralan ko, ha? Para hindi tayo nagbabase lang sa kung anong pakiwari ko, ano opinion ko. Ibase natin sa napag-aralan ko sa animal literature, sa agriculture, no? Ayon sa isang pag-aaral, no, sa isang university sa US, kung natatandaan ko pa, sa Wisconsin yata yun, ang compacted daw na lupa ay nababawasan ng 50% yung yield ng lupang yon. So kung tataniman mo yan ng mais, palay, munggo, sugarcane, nababawasan daw ng 50% yung yield nun, kung yun ay compacted na dating hindi. So
sa point of view nga naman ng yield, no, ng magsasaka, pangit ang magsoga ka sa isang area na tinatamnan mo pala regularly. So ngayon, paano maiiwasan yon? Yun ang halaga ngayon. Paano maiiwasan yon? So pwede palang maiwasan nang hindi pala itinitigil yung pagsosoga, pagpapastol sa mga mabibigat na ruminants kagaya nga ng kalabaw, baka sa mga area kagaya nito. So paano maiiwasan yon? Dito, una, lilipat lang ako para medyo malilim. Hindi tayo against the light. Ayan, at least may baka sa background, no? So ang una, sinasabi nung napag-aralan ko, ano yun? Okay, akala ko ahas. So ang sabi, kapag magsosoga daw tayo, kailangan ilipat na natin yung sinusoga nating hayop, baka, specifically baka, kalabaw, no? Kapag yung taas ng damo ay 4 inches na lang above the ground. So wag nating hintayin simutin ng baka. Wag nating hintayin ugat na lang ng damo ang natitira. So kapag mga 4 inches na lang, mga 2.5 na itong daliri ko siguro, no? Yan, ilipat na natin yung baka, no? Pangalawa, wag daw tayong magpapastol doon sa mga area na palaging basa. Tabi ng creek, sapa, ilog, tabi ng kanal ng irrigation. Basa palagi yun, lalo kung may tubig, no? So iwasan daw natin yung mga magpastol sa mga ganong area. Kasi mas bugbog sarado, kung napapansin nyo, mas bugbog sarado yung area kung saan malapit yung painuman, no? Subukan nyo man, obserbahan nyo man sa lote ninyo, kung nasaan yung timba o yung drinker ng mga alaga nating baka, mas madalas doon ang mga baka natin. Mas madalas silang doon nakahilata, nagpapahinga, nakahiga, ano? So mas compacted yun kaysa doon sa mga area na may kalayuan doon sa painuman nila, sa tubig, access sa tubig. So wala namang problema yung yung paglalagay ng tubig, no? Ang pinakaiiwasan lang natin is wag silang itali, isogay, pastol sa mga malalapit sa palaging basa na area. And then pangatlo, magpastol lang tayo dun sa mga area na kapag summer, no? Halimbawa, ganito, panahon na to, January ngayon, ano? So summer tayo. So relatively dry. Relatively drier ang lupa kumpara kapag June, July, August, September, no? Tag-ulan, mas malambot ang soil. So kahit na nasa ibabaw ang damo, malambot pa rin ang ilalim dahil nga halos araw-araw umuulan kapag rainy season, of course, no? So ganon, no? So yung tatlong bagay na yun, una, ilipat na natin ang kalabaw natin ng baka kapag mga nasa 4 inches na lang ang taas ng damo, no? Tapos kapag ibabalik natin siya doon sa tumubo ulit na mga damo, pag ibabalik natin siya ulit doon, bago siya ibalik, kailangan nasa mga 8 inches na ang tangkad ng damo, 8 inches na. So tapos tanggalin siya ulit kapag mga nasa 4 inches na naman ang taas ng natirang damo. Ang mga baka kasi browser yan, no? Hindi, hanggat may mga choices sila sa paligid, hindi naman nila sisimutin yan, browser yan. Pag kumakain sila, yung pinaka dulo lang, malambot, yung most palatable na part ng damo. Hindi nila kinisiksik kagaya ng tupa, ano? Ang tupa grazer, no? Pag sinabing grazer, hanggat may nakikitang nakausli yan, talagang isasagad nila, no? So ano yung tatlong yon? Magsoga lang doon sa area na hindi basa. Pangalawa, magpastol tayo wag natin silang ipirme doon sa area na palaging basa, area ng patubig, kanal ng irrigation, basta palaging basa, no? Hindi naman ibig sabihin na wag silang bibigyan ng drinking water, no? Hindi yon, pangit yon naman, hindi sila paiinumin. And then pangatlo, yung paglilipat sa kanila doon sa ibang area kapag medyo maiksi na ang damong natira, 4 inches. At balik lang sila kapag nag-regrowth na by at least 8 inches
yung damo, no? At least 8 inches above the ground na yung tangkad ng damo. So yung tatlong bagay na yon. Now, to add more information tungkol sa pinag-uusapan natin, baka ko po pwesto, ito na lang. To add more information, sa USDA, no, United States Dairy Association, may pinag-aralan din sila nun, no? Pag-aralan ko rin. Meron silang experiment na ginawa na dalawang bagay ang sinusukat nila when it comes to compaction, yung topic natin. Una is yung bulk density tsaka yung penetration resistance, no? Tandaan yung dalawang terminology na yan, no? Bulk density at tsaka penetration resistance. Napaka-technical naman yan si LJC. Ano ba yung mga yan? O sige, babalatan natin, okay, mag-alala. Yung bulk density, yun yung sukat doon sa kung gaano ka-dense, gaano ka-compacted ang lupa na kung saan ipinastol yung mga baka. At yung penetration resistance, yan yung sukat ng gaano kataas na force, na amount of force ang kinakailangan para yung ugat ng halaman ay pumailalim dun sa lupa. Kaya meron silang ginagamit na tinatawag na penetrometer, yung mga researchers. Idinidiin nila sa lupa yan, at habang dinidiinan mo yon, nasusukat naman ng penetrometer kung how much amount of force ang kinakailangan ng ugat para maabot niya yung ganitong lalim. So napag-aralan nila, no, na kung daw doon sa experiment, kung daw mga less than 6 years mo lang is pinapastol, isinosoga ang baka, kalabaw mo sa areang yon, hindi ganun ka-significant yung impact ng compaction dun sa area. Matagal na yun, no? 6 years. Wala pang 1 linggo itong baka na to dito eh. Nakalbo na niya yung mahigit kalahati sa area eh. Kahit siguro 6 weeks ko lang ilalagi dito, masisimot nila itong area na to. So walang chance na magpipirmi ang bakang ito ng mga 6 years dito, no? So sa atin dito sa Pilipinas, at least dito sa sitwasyon ko, walang magiging problema ang lupa dito sa compaction, no? Dahil hindi ko naman ipipirmi ang bakang ito, no? 6 years sa areang to. Kahit 6 weeks nga, hindi mananatili ng 6 weeks dito yan eh. Mauubos tong itong damo na nandito, yan, no? Mauubos. So wala tayong dapat ipangamba. So at least dun sa study, 6 weeks daw. Ay 6 weeks, 6 years, no? So safe tayo doon, walang problema sa compaction. Napag-alaman nila na kung less than 6 years nga, less than 6 years, so walang dapat ipangamba doon sa epekto ng compaction sa area. So safe naman, no? Safe naman. So yung mga ganyang bagay, lalo na kung nakikisoga ka lang, halimbawa itong area to hindi akin to, no? Maganda ipagpaalam, sana ipagpaalam muna sa may-ari. Tapos kasi may ibang mga magsasaka, lalo yung mga medyo matatanda na ang nasa isip lang nila nakakasama sa lupa yung presensya ng mga mabibigat na hayop dahil nga sa compaction. Pero yung pinaliwanag ko sa inyo ngayon sa video na to, unfortunately hindi nila alam yon, hindi nyo masisisin naman, minsan kasi hindi rin nila alam yung, dahil sa edad na siguro hindi sila malam mag-internet, mag-research, or baka nung nag-aaral hindi naman na-discuss yun, no? So tansyahin nyo na lang siguro yung kakausap nyo kung open siya sa education kagaya nito, no? So ayun, tansyahin nyo na lang. Mamaya ililipat ko ito, inaabot-abot na itong mga mangga eh. So ayan, so napagbigay ako ng tip sa inyo tungkol doon sa usaping compaction. Nakakatulong naman din ang baka, una sa maintenance nga, no, ng paligid. Hindi mo kailangan bumili ng diesel para sa grass cutter, hindi mo kailangan bumili ng grass cutter na makina, hindi mo kailangan magrenta ng tao na magga-grass cut, siya nang bahalang maglinis dyan. Pagkatapos yung dumi pa niya, fertilizer dito sa area.
At hindi ka na mag-worry sa compaction nga dahil hindi naman siya aabot ng mahigit 6 sa 6 na taon dito. Okay? So sana may napulot kayong bago ha. I-ano nyo to, ipasa nyo dun sa mga kakilala nyong ang naiintindihan default na pagkakaintindi nakakasama sa lupa ang bigat ng baka o ng kalabaw sa area, no? Conforme yan kung ilang taon na nananatili ang baka o kalabaw dyan, conforme kung basa ba yung area, kung kailan sila pinapastol, no? So yung mga pinagkukwento ko sa video na to, ikwento nyo sa kanila o ripasan nyo na lang sa kanila ang video na to. Tinagalog ko naman ang explanation, so I don't see a reason bakit duduguin sa ilong ang makikinig, no? Tinagalog ko na. So yun lang, sa mga gustong naghahanap ng consultant when it comes to livestock farming, mapamanok, kambing, baka, basta kahit anong mga hayop na meron si Alpha Adventure Farms, nandyan sa description ng video yung link. You can hire me as your consultant. Pwedeng sa telepono, pwedeng ako yung pumunta sa mismong farm nyo, doon natin i-conduct ang seminar para sa mga kulungan hayop nyo mismo ginagawa yung demonstration, no? Nabi-visualize ninyo, pwede yun. Kung naghanap naman kayo ng mabibilhang mga hybrid na baka, nandyan din sa description ng video yung link kung saan kayo makakabili kay Alpha Adventure Farms. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.